Tropical Depression Nando has entered the Philippine area of responsibility earlier today. Nando was last spotted over 1,000 kilometers east of central Luzon with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center. Its gustiness is up to 70 kilometers per hour, with Nando moving northwestward. Pag-asa says Nando is forecast to move slowly northwestward and possibly intensify into typhoon earliest by Saturday. Nando is expected to leave PAR by Tuesday next week. Meanwhile, the tropical storm with an international name, Mitag, formerly Mirasol, has left PAR and is now moving northwestward. The trough of Mitag will enhance the southwest monsoon and may bring cloudy skies, scattered rains, and thunderstorms tomorrow in Metro Manila, Mimaropa, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Benguet, Quezon, Bicol Region, and Western Visayas. And to give us more details, we have News 5's weather frontliner Alvin Pura again. Alvin, malakas ba rin ang ulan hanggang bukas? Good evening, Ma'am Seth at Ma'am Pauline. Yung ating bagyong si dating Mirasol ay naging tropical storm na nga. Pero yan po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nabigyan ng international name na Mitag. Sa ngayon, wala na po yung direktang epekto sa atin, pero if mapapansin nyo yung ating satellite image, meron pa rin po yung inflow ng hangin na papunta sa kanya. Yan po yung ating southwest monsoon or habagat. Yan po yung nagdadala ng mga scattered o kalat-kalat lamang ng pagulan, particularly sa western section natin. Kundi sa Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, and Pampanga. Dito sa Metro Manila, yun po yung nagdadala sa atin ng pagulan. And kasama na rin po dyan Cavite, Batangas, yung dito sa Mimaropa, and western section Visayas. Significantly mababawasan po yung ating mga pagulan. Pero again, possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Papatuloy yan hanggang sa darating na Saturday hanggang Sunday. And then yun nga, meron tayong panibagong bagyo na unti-unting lumalapit na ating landmass kalupaan. Ito nga po ang bagyong si Nando. So ngayon, ito po ay nasa tropical depression category, pero yan ay closely minomonitor natin. Dahil as of now, meron niyang papatong na malawak na ridge ng high pressure area, which is yung nagtutulak sa kanyang baba. So pataas pong tsansa ng bagyong Nando na tumama sa lupa o maglandfall. Yan dito sa northern portion ng SS. Alvin, concerned ako dun sa September 21 na protesta. Anong taya ng panahon sa linggo? Alright, ito pong si Mitag, wala na yung direct effect sa ating bansa by linggo or by Sunday. And then yung ating habagat, hindi na siya ganun kalakas din. Pero itong si Bagyong Nando ay lalapit po yan sa ating bansa. If ever mapaaga po yan ng lapit, meron tayong slightly na intensification o pagpapalakas ng habagat by Sunday. So possible yung ating mga scattered places. Mas magiging makulim din po. Pero if mapanatili niyan yung kanyang track sa ngayon, kasi medyo bumibilis po siya. Pero sa ngayon, if mapanatili niya yung track, relatively maliwalas po ang panahon natin sa darating na Sunday morning till afternoon, and then yun nga, tuwing hapon and gabi nagkakaroon na yung mga localized na thunderstorms. Kung magpapatuloy ang path niya, kung hindi siya magbabago, maaring mag-okay ang weather ng linggo. Yes, Ma'am Ces. Dahil nga, ang concern natin dito is kung mapaaga ng konti yung kanyang paglapit, magkakaroon agad yan ng enhancement ng pagat. Pero if magkukontinue yung ganyang direksyon ngayon, relatively generally fair weather naman tayo sa darating ng Sunday. And next week, pag mas malapit na po itong bagyong Nando, doon natin mas nararamdaman ang pabagat. Dito sa Metro Manila, most parts na ang ating bansa, particularly sa western side. Pero ano ang chance na mag-iba ang landas niya? Ngayon kasi po, ang nakikita natin is yung up and down na motion niya is hindi natin masyadong concern sa pagpapalakas ng habagat. Ang mas concern natin is yung kanyang if ever mas mauna siya. So ayan, meron tayong track walk ng bagyong Nando. If ever mas mapaaga siya ng lapit or mas mapaatras ng konti. Meron tayo kasing tinatawag na axis ng habagat o yung flow ng ating hangin papunta dito sa bagyo. So, either pataas o pababa yan, magkakaroon pa rin po yan ng flow papunta sa kanya. So, yung ating concern ngayon is yung mas maaga or mas late
pumunta. If ever sa Sunday, nandito nga yan sa may Philippine Sea, if ganito yung kanyang location, ito sa current or sa pinaka-latest, if ganito po yung location niya, nandito sa gitna yan ng Philippine Sea by Sunday, relatively fair weather pa tayo dito sa Metro Manila dahil mababa pa yung ng habagat niyan by that time. Pero if ever mas mapaaga po yan ng lapit, if nandito na banda sa taas ng Northern Luzon, yan natin mas mararamdaman ang effect ng next time. So hopefully, mas later or mas mabagal po yung kilos para hindi agad maramdaman yung epekto ng habagat dito sa Metro Manila by Sunday. Okay, sana naman sa tingin ko maraming mag-o-offer ng itlog. Dahil, di ba, marami ang umaasang dumalud dyan sa protestang yan. Maraming salamat sa update mo. Alvin Pura, News 5's Weather Frontliner.